ng Marcos resign, pababain natin si Marcos. Okay, pero ano ang kasunod nun? Kunyari, bumaba si Marcos, di papalit si Sara, i-revamp yung mga tao sa Kongreso and yung mga cabinet member, meaning to say, iba na yung magiging majority. Kasi si VP Sara na yung presidente in that event. And masosolve ba 100% lahat ng problema ng Pilipinas kapag nawala si Marcos? I don't think so. You don't have any empirical data doon, or you don't have any direct evidence that would say na yun yung magiging solusyon. Kung gusto nyo yan, edi antayin na lang natin mag-2028. Diba? Kasi this is the thesis nung pagpunta ni Barsaga doon sa Forbes Park or doon sa Dasmariñas Village and etong mga iyakan ng mga DDS na to. I'm just saying, wag nating sayangin yung oras ng tao, tuloy natin. Sensyahin natin si Marcos. Kumbinsihin natin ang mga dapat kumbinsihin na dapat nang bumaba itong si Marcos. Ganun dapat. Bakit ko? Okay, sino ba yung kukumbinsihin natin dapat? Ang kailangan nila kasi is the solid supporters ng Pink. Yun yung isang pitch nila. Si Banat Bay medyo magandang approach niya. Medyo hindi gaslighting Kasi yung mga ibang vloggers, ang nila, hindi sila nagpi-plead. Ginagaslight nila yung mga kakampings na pag di kayo sumama sa amin, kasalanan nyo itong lahat na to. That's not going to happen, Banat Bay. And yung mga ibang kasama mong vloggers, tuloy natin. Ito sinasabi. Ito kasi yung aking sentimento at sa malamang sentimento ng aking grupo ng Banateros. Kaya nung sige. In fairness naman sa kanya, ibang faction sila ni Joey tsaka ni ibang brand ng DDS. Pero DDS pa rin. Fundamentally speaking. Tuloy. Aking po pinag-aaralan yung damdamin at puso ni Congressman Kiko Barsaga nung anong sabi? Aking pong pinapanood siya at iniisip ko kung pareho ba kami. Nung nanawagan siya, sumuporta po kami doon. Nung nanawagan siya na pumunta sa Forbes, sumuporta po kami doon. Kasi nga, yun na yung bago nyo kasing DDS na bagong DDS nyo na principal, or yung at least yung para makakuha kayo ng young voters, ang pinofront nyo si Barsaga. Problema lang kasi medyo obvious na yung galaw ni Barsaga ngayon Ngayon siguro hype pa, pero darating yung panahon magsasawa ang tao dyan. Magsasawa yung tao dyan, and then makikita ng lahat that he is just another DDS vlogger. It will happen soon. Tuloy natin. Nga yung grupo ko nga, sumuporta rin doon sa Raha Soliman nung nag-rally. Ang hindi ko lang maunawaan dito sa part na to, ay bakit po siya umuwi? Kung siya yung nanawagan at supposed... ba't ka umuwi? Kasi nga, hindi naman nga kasi... Hilaw nga kasi yung suporta ni Kiko Barsaga. He just wants the political clout na nakukuha niya ngayon. Kasi pwede niyang gawin niyang investment yung ginagawa niya. Investment yan sa future yung tinatawag nating ini-investan niya ng oras itong mga ganitong event para meron siyang para masabi niya in the future, kasi hindi naman perfect ang memory ng mga tao ang maaalala lang nila doon, once upon a time si Kiko Barsaga ay nag-ingay sa internet, once upon a time nagpunta sila sa Forbes. Madali na lang laruin yung narrative na yan in 10 to 15 months. Wag years months na lang di ba? Or down the line na kailangan niya ng political clout, meron na siyang investment na sumama siya sa mga DDS, di ba? Kumbaga, it's yung political base niya, sineset niya na. Kasi malaki pa rin naman ng political base ng mga DDS Plus, patok siya sa mga batang who does not know any better, na ang alam lang ay namulat sa social media. So, that's why he is there. Pero, do you think na meron talaga siyang ready siyang mamatay na oras na? Hindi. Kasi umuwi agad Ikaw na nga rin nagsabi. Tuloy natin. Nangunguna. As a matter of fact, yung mga pulis nga doon, hindi alam kung sino yung organizer. Di ba wala. Kasi nga si Kiko Barsaga kasi inorganize niya lang yan through the internet. Tapos yung machinery na maliit ng DDS, nag-set up na rin sila para pumunta doon. Pero end of the day, supot siya Kulang kasi talaga sa leadership si Kiko Barsaga. Hindi kasi siya rallyista Gets nyo? Hindi siya parang mga Cheljokno, yung mga pare na nagmamarcha. Hindi siya yun Hindi siya for human rights. Hindi siya yon. Siya isang nepo baby na naghahanap ng political clout. This is the best time para kumuha siya ng political clout kasi may instability between the big parties di ba? Ang DDS at saka ang
Marcos loyalists, and the Pinks, hindi rin sila nasa gitna lang din ng mga Pinks ngayon eh. So, maganda talaga to establish yourself. Ang ginagawa niyang platform yung DDS. That's why, umalis siya kaagad doon after the interview. 'Di ba? Kung totoo talaga siyang para sa kung ano man yung pinaglalaban niya, she should have just stayed there. You said it yourself, Banat Bay, 'di ba? Tuloy natin. Congressman Kiko Barsaga, makinig ka. Maganda yung pinaglalaban mo, pero kayang ipaglaban ng mga vlogger yung ginagawa mo. Sabi nga, 'di ba? Kasi nga hindi nga siya, he is not the person you're expecting him to be. Hindi siya parang sila Dilima na magpapakulong just because may pinaglalaban sila. He's not that guy. You have to understand it now. This boy, etong si Barsaga, was born with a silver spoon in his mouth. Kumbaga spoiled brat yan. Hindi nga nakatapos parang ikaw eh, di ba? Ikaw na lang, you just embrace the vlogger lifestyle. Pero yung para expectin nyo siya na mag-stay with the people so that he would inconvenience sa kanya yun, di ba? Anong nangyari pagkatapos nung rally? Umuwi ng computer. Escape from reality kasi yung ginagawa mo pag naglalaro kayo, you're trying to escape reality, di ba? Tuloy natin. Much is given, much is required. So that responsibility na maging isang congressman, we expect more from you. Bakit niyo siya ine-expect na magiging responsable siya? Sa pag-aaral nga niya, school bukol yan eh. 'Di ba? School bukol yung bata na yan. And then, you're going to expect him to stay doon sa highly tension field na place na yon na isang, 'di ba? So, hindi niya gagawin yun, Banat Bay. Huwag kang umasa. You're expecting way too much from him. 'Di ba? Hindi naman aktivista yan eh. Sino ba yung aktivistang DDS talaga? Yung parang nasa pink side? Wala. Yung ka-level ni Laila de Lima na lang? Wala. Ni Chel Jokno, meron? Wala rin. Meron, may mga maiingay na vloggers. Magaling sa propaganda. Kasi madali lang naman. Alam nyo, the easiest thing that you can do sa mga political content na to or political movement na to is to make content. Madali lang to eh. Set up the camera, press record, upload. Done. Tas bahala na kung anong sasabihin ng tao. Pero to stay there, yung paglalaban mo, it's difficult. Tuloy natin. Na-realize ko, habang nanonood ako ng news, sa sinabi ni Kiko Barsaga, ano sabi niya? Ilang beses ko narinig sa kanya to and it reminded me. At kaya doon medyo pumutok yung ugat ko. Slight lang naman. Pumutok yung ugat ko na sinabi niya paulit-ulit na he is willing to die. Yan, di ba? Hindi naman kasi nga siya, he's not that guy. Sinasabi niya lang yan kasi yan yung buzzword. He will say anything, he will do anything to get your base. Kasi may likes na, may shares na eh. Meron na siyang mga supporter who does not know any better. 'Di ba? Hindi siya human rights lawyer, hindi siya 'yun eh. Gets nyo ba? Eto na lang, hindi siya yung naalala niyo yung babaeng inapi-api ng mga DDS kasi maitim yung kilikili niya or may buhok yung kilikili niya. Hindi siya 'yun. Hindi siya 'yun. Kasi yung bata na 'yon, yung babae na 'yon, nandun siya sa rally na yun kasi may pinaglalaban siya. She stayed there. Wala akong pake kung ano sabihin niyo sa akin. Ito yung pinaglalaban ko. He's not that guy. He's not that guy. Hindi siya yun, Banat Bay. You are literally barking at the wrong tree. Tuloy. Willing to die for his country. So, nung nire-rewind ko na, sabi ko, willing to die, bakit ka umalis kagad for your safety? Yun naman pala eh. Kasi nga, again, you are barking at the wrong tree. Meowing at the wrong tree. Hindi siya yun. Tayo na. Obvious naman na hindi siya yun eh. Ano ba ganap niyang bata na yan? 'Di ba? Why did he even win position sa ETVAC? Because of his name. Barsaga eh, kilala sa Cavite. Pero may maaasahan ka ba dyan na something real sa kanya? Something hard, something truthful sa kanya? Wala. 'Di ba? Napahiya ka lang doon. Actually, ako yung kailangan tayo, mga kababayan na humihingi ng Marcos resign. Na-realize ko, habang willing to die, bakit ka umalis kagad for your safety? Kung that's the reason is for your safety. Akala ko ba you're willing to die? And ladies and gentlemen, people of the House of the Philippines, especially the Banateros, watch yung Hong Kong Revolution na nangyari. Naalala niyo? Hindi rin siya yun. Ano bang akala nyo? They tried to package him eh. Kasi palagay ko at this point in time, may PR team na yan
si Kiko Barsaga, the way he speaks kapag meron siyang State of the Nation, it's very processed na, hindi na bardagulan eh. Kasi kami ni Banat Bay, kita mo, wala kaming PR team sa likod, kami lang yung nagbabanatan dito. Wala, kita mo, nagsasalita lang siya, nagsasalita lang din ako. Barring anything legal and illegal namin masasabi, di ba? So, you're really trying to hype up the wrong person here. Kung ako sa inyo, ikaw na lang, Banat Bay. Actually, bago natin ituloy yan, aaminin ko na rin sa'yo, Banat Bay. Kasalanan ko, may kasalanan din ako sa'yo eh. Kasi ako yung nagpa-viral nung nitong, eto, viral din to. Ito, yung kayong tatlo, yung mukha kayong tanga dyan di ba? Eto, saan na ba yun? Wait lang. Hindi yan. Hindi rin yan. Ang dami ko ng postings. Hindi rin yan. Eto. Yan, viral yan 30K. Ayan kita nyo. Yan yung parang iiyak ka na kasi iniwanan kayo ni Barsaga. Kaso hindi ka makareklamo Kasi alam mo, na nauto ka din diba? Ayun, mukhang tanga Mukhang tanga dyan ako yung nagalo niyan. Kasi pinanonood ko yung katangahan nyo, so hin-highlight ko para mapahiya kayo ng todo. Hindi lalong paniwalaan yung movement nyo. Kasi propagandista ka, ako din, di ba? Aminado naman ako dyan, Tuloy. Yung gulo-gulo sa Hong Kong noon, ang nag-lead doon ay estudyante. Bata, parang pareho ni Meow. Pero ito... Hindi na estudyante si Meow. Failed yan sa sistema ng ng eskwelahan. Failed yung bata na yan. Di ba nga, drop out? Kasi nga, wala naman totoong pinaglalaban yan Political cloud chaser lang yan. Walang pinagkaiba yan sa'yo tsaka sa akin na yung pinaka-convenient yung gagawin nila. Ako, never mo ako makikita doon kasi hindi inconvenient sa akin na pumunta sa ganun So, ang gagawin ko na lang, dito na lang ako sa plataforma ko sa social media. Kasi mas madali ako dito, convenient sa akin to Nababayaran pa ako kasi may AdSense to, di ba? Ikaw din ganun ka rin. Ang iba lang sa inyo, nag-try kayo kasi kala nyo may leader kayo through Kiko Barsaga. Unfortunately, wala. He is just a kid na nagpo-political cloud chase. Pinapalakas niya lang yung DDS base niya. Na maraming salamat sa inyo. Palakpakan ang mga yan. Kasi syempre, pinalakas nyo siya Binigyan nyo ng, di ba, kinumpir nyo, dinikit nyo yung itlog niya kay Vico Soto. So, meron mga naniwala. Yung mga tanga-tanga na walang critical thinking. Ngayon, gusto nyo na mag-backtrack na hindi pala yun si Kiko. Syempre, di nga nakatapos ng pag-aaral yan Si Vico Soto nakatapos ng pag-aaral yan, political science pa. Kumbaga, niready niya yung sarili niya sa politiko. Etong bata na to, nire-ready niya lang yung sarili niya sa next election cycle para may base na siya yung mga tangang DDS na mga fans nyo din. Palakpakan kayo. Tuloy na natin. Estudyante lang. Si Meow congressman pero bata. All the persecutions nangyari doon sa bata na yun. As in, nakulong, lahat. And he is also willing to die. But he is in the rally. That's my problem with Kiko. Kasi nga, hindi nga half-baked nga kasi Hanggang salita lang, quite literally. Diba? Paano siya papatulan ng mga binabash niya sa internet? Kunyari, si Romualdez. The only way Romualdez can get back at him or sila yung mga binavlogs niya na ibang mga kongresista na demanda siya. Do you think they have the time para patulan si Kiko Barsaga or they would just let him fizzle out? Kasi ganun pag bata pag makulit, eventually mawawala din yan pag nagsawa yung tao. Now, maraming salamat kasi you're starting the cracks, Banat Bay. You're starting to level or ibaba sa peg niya yung sarili niyong bata na pin-wrap up nyo ng ilang week. Sorry, it is no Vico Soto. Sorry Kiko I love you pero mahal kita bilang kapatid sa pakikipaglaban na ito. Pero if hindi nyo naman kapatid yan Barsaga yan and you're really willing to die, sana you should have stayed. Kasi people are already coming. Ang ginawa mo, pumunta ka, nag-hi, hello, meow, tapos umalis ka na. Yun lang. Iyak, meow. So, ano moral lesson dito, Banat Bay? Kung hahanap kayo ng leader, make sure na ka-level talaga ni Vico Soto. Yung bata na yan, he is a serious
F up in life. If he wasn't a Barsaga, malamang sa malamang kung saan-saan na lang pupulutin yan. Swerte pa siya kasi yung parents niya are overachievers. But not him. He is not even in the level of Sara, miski kay Kito Duterte. Kasi at least si Kitty nandun sa mga rally. Yung mga yan, interview, uwi na agad. Paano? Yun lang naman yung sa akin for today, mga